sa poon ay manatili. Siya'y sa atin lalagi, mamumungang maluwalhati. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi nakapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo na may namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mainit na hapon po sa lahat. Purihin natin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Ang isa sa pinaka-ideal na teacher ay gumagamit ng thematic approach. Ano po yung thematic approach? Tema, ayon sa tema. Halimbawa po, siguro dito sa atin maraming guro, no? Maraming teacher. Upang maunawaan ng bata ang lesson mo, gagamit ka ng tema na alam nila at kalebel nila. Halimbawa po, kung ang inyong i-discuss sa klase ay klase ng weather. Halimbawa lang po yun, ha? Hindi mo pwedeng sabihin sa mga Pinoy at hindi mo maipapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng snow o niebe. Bakit po? Dahil wala tayong niebe. Wala tayong snow. Pwede mong sabihin sa kanila, tag-init. Ayan, damang-dama natin. Mararamdaman natin yan. Pero sa ibang bansa, ipaliwanag mo ang tag-init, hindi nila maunawaan. Kasi sa kanila, puro niebe, puro snow. At para madali silang matuto, yung malapit sa kanila ang gagamitin mong paraan
para mas maunawaan nila. Kaya nga po dapat sa Filipino teacher, hindi ka gagamit ng mansanas. Dahil hindi naman natin produkto ang mansanas. Mas magandang gamitin mo ay, sabi nung iba, bayabas. O, tama. Pilipinas, pwede mong gamitin ang sampalok o mangga. Pero yung prutas na hindi nila natutunang kalakihan, hindi nila iyon mauunawaan. Bakit ko po sinasabi sa inyo? Dahil si Jesus ay tunay na genius, innately genius, ipinanganak ng matalino. Dahil kung iniyong titingnan nitong nakalipas na 3 linggo, ginamit ni Jesus ang mga salitang makauugnay ng madali ang tao. Ako ang mabuting pastol. Dahil ang mga kaharap niya ay alam ang maging pastol at kilala ang mga tupa. Noong 1 linggo, sinabi niyang, ako ang tinapay ng buhay, sapagkat alam nila at alam niya sa kanilang pakikisama sa mga tao na ang tinapay ang pinakamadaling makuha ng tao upang mabusog. Ngayon naman sa ating ebanghelyo, klaro, ako ang tunay na puno ng ubas. Dahil sa kanilang kalakaran, sa kanilang community, ordinaryo na makita at alagaan ang ubas. Sa atin pong ebanghelyo, ipinakikita sa atin ni Jesus na ang tunay na sanga upang mamunga ng ubas ay kailangang nakadugtong sa Kaniya. Upang tayo'y mamunga ng tama, upang tayo'y magkaroon ng bunga na sapat, ang sangang ito ay kailangan kay Jesus nakadugtong. Kaya nga po si Jesus ang pinakamagaling na mag-homily, pinakamagaling magpaliwanag ng lahat ng bagay na naranasan ng tao. Hindi na kailangan ng marami pang palabok, diretso. There is no in-between. Kaya sa hapong ito, sa araw na ito, 2 bagay lang ang dapat nating tandaan at dalhin sa ating buhay. Ano yun? Ang sanga para mamunga ay kailangang putulin o pruning, tinitrim, para yung mga bagay na hindi kaugnay sa sanga ay mawala at muling magbunga sa susunod na panahon. Pangalawa, ang sangang hindi namumunga ay tuluyang puputulin, itatapon at susunugin. Ito lang tayong dalawa. Mamumunga ako o hindi ako mamumunga. Ako ay magpapatuloy na nakadugtong sa sanga o ako ay itatapon at susunugin. Ito lang ang ating kakahinatnan. Ito lang ang mensahe na dapat nating unawaan. Bilang Kristiyano, ako ba ay nagbubunga na dahil nakadugtong ako sa sanga? Dahil si Jesus ang siyang puno na aking dinudugtungan, inaasahan tayo ng Diyos, inaasahan tayo ni Jesus na tayo ay magbubunga. Ang pagtrim o yung pagputol ay bahagi ng pamumunga upang magkaroon ng tunay na kalalabasan
ang buhay ng ubas na ito. Sa panahon po ngayon, hindi natin kailangan ng maraming salita. Ang kailangan natin ay ipakita sa gawa na ako nga'y namumunga na nakadugtong kay Jesus. Ang pananampalatayang patuloy nating sinasabuhay ay hindi pananampalatayang nakadugtong sa emosyon. Hindi po emotional faith ang ating kailangan. Ang kailangan natin ay deep faith na nakaugat sa Diyos at nakikinig sa Kaniyang mga salita. Isang pagpapatunay na kahit tayo'y nahihirapan at nasasaktan, nakadikit pa rin tayo at nakaugnay sa puno ng ubas upang sa Kaniyang pagdating, tayo ay magiging matamis, tayo ay magiging karapat-dapat na kunin ng Diyos at dalhin sa Kaniyang kaharian. Sana po ang Ebanghelyo sa araw na ito ay magpaalaala na tayong lahat ay bunga na galing sa Kanya. Ang lasa nito ay nasa atin, sapagkat manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. The decision is ours. Kung tayo ba'y mananatili sa Diyos o kailangan ng putulin at itapon at sunugin. Ang Ebanghelyo ay pagtuturo ng tunay na relasyon. Ano ang relasyon ko sa Diyos? Pag-isipan po natin, isabuhay natin, isapuso natin. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.